Okay, good morning mga kagimat. Gawa tayo ng konting review or kaalaman sa mga medalyon ng tatlong persona. Ang tatlong persona is Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun ang tatlong persona at yun yung pagkipag-usap. Ang mga tatlong persona base sa experience ko is maano sila yung panlaban sa mga kulam, parang ganun, o tigal po, o yung mga masamang tangka sa'yo, bumabalik sa kanila, hindi ka basta-basta matitinag. Gawa ng tatlong persona ang hawak mo. Kaya lang, at saka isa pang maganda ng tatlong persona, pagka naghiling ka, ibibigay sa'yo kung taos pusong paghihiling. Naranasan ko na yun taos pusong paghihiling, kasi nga mayroong nagkaroon ng problema dati na nagkaroon ng imbalance. When I say imbalance, yung hindi naging patas yung naging namin, karanasan namin dun sa isang lugar. Na hiniling ko sa tatlong persona na bigyan naman kami ng patas na laban, na kung anong nakamit nung kabila makakamit din namin. Kinabukasan lang yung nakamit na mga kalaban namin napunta rin sa amin. Ganun din yun. Hindi ko alam kung himala yun nung nagkataon lang, pero kung di sana ako nalalangin sa tatlong persona, hindi na ako maniniwala nun Kaso, nagkatotoo. Nanalangin ako. At ang tatlong persona, ito itong dati ko. Meron ako nakitang video nito na tinutok sa baril. Binaril. Pero hindi tinablan. Papel lang yun Papel lang yun. Depende siguro sa kasa. Sa kasa nila. O pagkakadasal. Ito sa akin is magaan sa kabuhayan. Itong bago ko naman ng tatlong persona, meron siyang birhen, yan, 7 korona. Tapos itong isa ko, ayan, mga simbolo yan. So ngayon balak kong hawakan ng dalawa. Pero magmula nang dumating sa akin tong isa, nagkaroon na ako ng sinat o lagnat. Siguro 3 araw na ngayon lagnat. Mula nang dumating sa akin to, hindi ko alam, baka pagsubok to or sobrang taas na ng antas ng kapangyarihan na hinahawakan, kaya hindi nakakayanan ng katawan. Pero hopefully makayanan, para at least malaman natin kung hanggang saan ang limitasyon ng spiritual, physical at mental na lakas sa paghawak ng mga gamit na may kapangyarihan. Kasi yung paghawak ng kapangyarihan, kaya naman sa akin ngayon, obligasyon yan. Kailangan mo silang dasalan at lagyan ng langis. Itong langis na to sinasabi ko is gawa tuwing Biyernes Santo to sa libon ng niyog na isang mata. Isang mata. Ang pinagkukunan ko dito sa Laguna pa lang Hindi ko kayang gawin to kasi meron siyang prosesong ginagawa. So, ito yung special na langis na may dasal para sa mga medalyon. Hindi, kayong bahala kung gusto nyo gawin yung mga langis na ordinary, pero mas maganda yung special. Kasi yung mga gamit mo, hindi naman basta-basta mga yun At isa ring review ko dito sa kasama ng pangin na baboy ramo na garapa. Ito, kung suot mo tong, hindi ko mawari kung anong klaseng garapa to, pero pandigma daw to Ang dami niyang mga orasyon Ito, pag suot mo to, para kang nalipad magaan ka Itong dalawang to, nagtatambal yan Ito, pagkasuot mo tong kasama to nung habak mo, yung baboy na mo, yung mabilis kang maglakad, at saka yung makunat ka sa lakaran, at saka lakaran at saka galaan, hindi ka napapagod kahit matataas ang mga inaakit mo. Kasi ganun ang qualities ng baboy ramo Itong garapa naman, para kang nalipad, ang gaan mo Kaya lang ang problema nito, ito sabihin ko na, hindi napasok ang pera. Iwas ba? Magaan sa katawan, magaan pero iwas ang pagpasok ng pera Kaya siguro may mga tingirong hindi mayaman, kasi gawa na nagpo-focus sila sa pang-iwas o panipas. So, although nasa collection ko siya ngayon, pero hindi ko siya dinadala. Kung mapapansin nyo, halos hawak ko mga nananalangin. Ito may butas to kasi mismo may-ari siyang bumaril Pero nakapitong bala siya bago tinamaan to. Kaya kinuha ko naman kasi may bisa pa rin. Kasi nung nakikita ko nung hawak niya, nandun pa rin ang gabay. Siguro mistake nung may-ari nung siya nagbaril. Dapat hindi siya Pero may bisa pa rin siya. Kasi nung pinasa sa akin to, talagang ramdam mo yung espiritu
nasira man yung bahay niya, pero nandun pa rin yung bahay at saka yung nananahanan. Ayun lang ang quick review ko. Lahat ng mga tangan ko is hindi ko bibit-bitin tong mga to kung wala silang purpose o bisa talaga. Ngayon sa mga nagsusubukan ng agimat, wala naman akong masasabi sa mga ganon. Gawa ng nagbabasagan sila ng mga gamit, ganun, kapalit ng pera. Alam ng mga gabay yun kung nasisilaw ka sa pera So malamang iiwanan ka talaga, ipapahiya ka. Pero malalaman mong effective talagang agimat nasa kabuhayan mo. At saka nasa kaligtasan na hindi ka napapahamak, nalilis ka. Pumapasok ka swerte at maamo sa yung mga tao. Ganun ang karanasan ko. Dati nang wala akong gamit, talagang hirap makipag-usap sa mga tao. Kahit tama sinasabi mo, hindi sila nakikinig. Meron sila sariling mundo, matigas ang ulo. Pero ngayon, gaya nito, yung inpitong hangin. Ito, sabihin ko na sa inyo kung purpose nito Talino to sa kikipagtalastasan. Kaya kung sino nakakaharap mo, talo sila sa pagkikipagtalas. Hangin to talo sila sa pagkikipagtalastas. Hindi sila makaporma. Maganda to gamitin ng mga abogado. Kaya pag nasasakdal ka, pag hawak mo to, lalo na't may talino ka, hindi makaporma sa iyo yung mga nagtatanong. Natatamimi sila. Yung parang nakikinig na lang hanggang sa matapos ka, tapos din sila makapagsalita. Yan ang ng infinitong hangin. Ito mga rebuelta to. Ito, paano ng kidlat. Malit lang pero matindi. Ayan, kung pagmamasdan nyo itong kristal ko, para siyang mata para siyang mata. Ganyan talaga yan. Pag nakita nyo yung personal yan, iba yan. Anyway, yun lang ang ko may babagi ko sa inyo sa tatlong persona. Hindi ko suggest na humawak ka ng dalawa. Gawa ng maninibago talagang katawan mo. Ayun lang po. Salamat.